Matagal nang napapabalitang haunted ang bahay na yun sa aming lugar. Ngunit hindi naman ako naniniwala. Christmas Eve noon ang hamunin ko ang aking mga kainuman. Sabi ko, mangaroling kami sa haunted house na yun at tingnan namin kung talagang may nagmumultungan. Nagkasundo kaming apat na puntahan nga ang naturang bahay. Nakainom kami pero hindi kami lasing. Tanda ko pa ang mga pangyayari noong araw na iyon. Luma na ang bahay at matagal lang hindi natitirahan. Marami ng haka-hakang nalikha tungkol sa bahay. Kasi doon daw pinatay ang may-ari ng bahay kaya iyon nagmumulto. At ayaw tirahan iyon ang mga naiwanan nito. Hindi pa ako buhay ng maganap ang trahedya. Kaya hindi ko confirm kung alin talaga ang totoo. Basta't ang natatandaan ko. Nakagisnan ko ng kinatatakutan at handed ang lumang bahay na iyon. Hawak ang gitara. Nagsimula kaming tumapat sa mismong punto ng lumang bahay. Haharanahin namin ang multo. Biro ko pa sa lahat. Nagtawanan lang kami. Noon ako nagsimulang tumugtog. Nagkantahan na nga kami ng mga kantang pamasko. It was fun at first. Pero nang lumaon, kilabot ang pumalit sa aming kasiyahan. Humangin kasi ng malakas. Then unti-unti bumukas ang pinto. Mula sa maliit na siwang ng pinto, may lumabas na isang anino. Itim na anino, nakitang-kita namin. Papunta sa amin ang anino, na parang sasalakay at galit. Sa takot namin, nagtakbuhan kami palayo. Naiwanan ko ang aking gitara. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang ma-realize kong naiwanan ko ang aking gitara. Nangyayain ko ang mga barkada kong balikan ang gitara. Ayaw nila, na natatakot na raw sila. Wala akong nagawa. Kinabukasan ng umaga, binalikan ko ang aking gitara sa tapat ng naturang lumang bahay. Narawan pa rin ang aking gitara. Nakahimlay sa tapat ng haunted house na iyon. Ngunit wasak-wasak na iyon na parang inatake ng mabangis na hayop. Misteryoso ang pagkawasak ng aking gitara. Ngunit higit na misteryoso ang aninong itim na nakita naming lumabas na sa bahay na iyon noong bisperas. Tuwing dumarating ang araw ng Pasko, hindi ako nakakalimot na tawagan ang lola ko sa Pilipinas para lang batiin ng maligayang Pasko. Nakagawian ko na ito dahil na rin sa bilan sa akin ng lola ko na nag-aalaga sa akin mula sa pagkabata ko hanggang ako'y nagbinatan na kahit ano raw ang mangyari, huwag akong makakalimot sa kanya, lalo na sa tuwing dumarating ang araw ng Pasko. Bilin din na kahit na raw hindi niya ako padalhan ng regalo mula sa Dubai, kung saan nga ako nagtatrabaho ay okay lang. Sapat na raw na regalo ko sa kanya sa Pasko, ang maalala ko siya at mabati sa espesyal na okasyon. Napakasimple lang ng hiling ni Lola para hindi ko siya pagbigyan. Sa ikatlong taon ko sa Dubai, ikatlong Pasko na rin doon. Idinayal ko ang numero ng Lola sa aming probinsya sa Nueva Ecija para ibigay sa kanyang aking regalo sa pamamagitan nga ng aking masayang pagbati sa kanya. Saglit lang nagring ang phone, may sumagot agad. Inaasahan ko, si Tita Minchi ang sasagot sa phone. As always, si Tita Minchi ang kasama ng lola ko sa bahay sa probinsya. Pero nagulat nga ako nang hindi si Tita Minchi ang sumagot. Pagkus ay si Lola agad. Natuwa na rin ako at agad kinumusta ang aking lola. Ano na pong lagay mo dyan? Pero warang hindi naintindihan ni Lola ang pangungusap ko. Sali pa ulit-ulit niyang sinasabi, mahal na mahal kita, Kerobin. Parati mong iingatan ang sarili mo dyan, Kerobin. Ang lola naman, parang naghahabili na. Paskong Pasko eh. Biro ko pa sa kanya. Pero sige lang siya ng pagsasabi na mahal niya ako at parati ko raw iingatan ang sarili ko. Nagyan akong nagtaka. Maya-maya biglang nagring ang cellphone ko. Si Tita Minchi. Kaagad kong sinagot kahit kausap ko pa sa kabilang linya ang lola ko. Sandali lang ang sabi ko. Then kinausap ko ang Tita Minchi sa cellphone. Umiiyak siya. Tita Minchi, bakit? Ang tanong ko. Ang lola mo. Ha? Ang lola mo? Wala na siya. Hindi ko agad nawatasan ang sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin ay kausap ko pa sa phone ang lola? Tita Minchi, anong sinasabi mo? Anong wala na ang lola? Patay na siyang lola mo, Kerobin. Patay na siya. Kinilabutan ako ng sobra. Hawak ko pa ang receiver ng phone kung saan nasa kabilang linya ang lola. Nasaan ka ngayon, tita? Nasaan ang lola? Tanong ko. Nasa ospital kami. Anong oras siya pumanaw? Kanina lang, 2 hours ago. Kaagad ko nang tinapat sa kabilang phone sa tainga ko at here's my lola's voice. Pero wala na siya. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ng lola ang nakausap ko. Pero hindi ka rin ma-reconcile ang katotohanan na siya ay patay na mga sandaling paulit-ulit niyang sinasabing mahal niya ako. Araw ng Pasko, namatay ang lola. Hindi ako nakalimot na naging pangako ko sa kanya
Natatawagan siya at ibibigay ko ang regalong para sa kanya na pinakamahalaga sa kanya. Ang simpleng pagbati. Maglilimang taon na ngayong patay ang lola at tuwing dumarating ang araw ng Pasko. Kahit sa panaginip, nagkikita kami ng lola at nasasabi ko sa kanya ang pagbating na unang araw ng simbang gabi sa aming probinsya. Naging panata na namin magkakaibigan ang magsimba at buoy ng simbang gabi saang lugar man kami naroon. Kaya naman bagamat nasa Rizal Province ako at that time, on December 16 dahil sa isang trabaho, maaga pa rin akong bumangon para magsimba sa pinakamalapit na church doon. Nagtataguan pa nga kami ng friend ko sa cellphone to report our attendance sa unang araw ng simbang gabi. O nasaan ka na? Tanong niya sa akin. Naglalakad na papuntang church Ang ginaw dito, Evelyn, sobra. Dito ba? Hay, sana mabuo natin ang simbang gabi this year, Oo nga para matupad ang ating wish na magka-boyfriend. Tawanan kami. Candidate na kasi kami sa pagka-old mate at that time. Anyway, habang papalapit ako sa church, natuwa naman ako. At sa tabi ng pinaka-entrance ng simbahan ay may parang gazebo. Nasa loob ng gazebo ang bilin. Life-size ang bilin. Naroon sila Joseph at Mary at nasa sausapan si Baby Jesus. Mga totoong Paul ang nasa loob ng gazebo. Natigilan ako at bagamat nagsisimula na ang misa, napatingin talaga ako sa bilin. Waring mesmerized ako sa ganda niya. Feel na feel ko talaga ang spirit ng Christmas because of that bilin. Pero may napansin ako. Sa loob ng gazebo, may isa pang elemento. An entity na hindi ko ma-explain. It's like a hologram ng isa pang tao. Babae. Nakabelo ito na parang matanda na dadalo sa misa. Natatabingan ng po ni Joseph ang hologram-like figure. Kaya hindi ko masyadong maaninag ang itsura. But it's there and it's moving. Kinilabutan ako. Napatras nga ako at nabunggo ko tuloy yung tao sa likuran ko na nakatingin din sa bilin. I asked naman, may nakikita ka ba? At hindi na ako nahiyang usisain yun. Yung bilin nakikita ko. Other than that, tanong ko. Anong other than that? Noon ko na-confirm, ako lang ang nakakakita. The hologram became clear. It was a ghost of an old woman, maybe paying respect to the bilin. Ewan ko. Namutla ako sa takot. Nahilo ako. Sinalo ako ng lalaking napagtanungan ko. Siya rin ang umalalay sa akin hanggang bumuti ang pakiramdam ko. Nauwi sa pagkain ng puto bumbong ang tagpo namin iyon. Naikwento ko sa kanya yung nakita ko. He did not judge me. Sa halip sinabi niya sa akin na may mga nagpaparamdam nga raw sa simbahang iyon. Mga kaluluwa ng dating churchgoers. Nagkakailanlanan kami na rin at naging magkaibigan. A year later, kinasal kami. Sabi ng friend kong si Evelyn, gawa-gawa ko lang daw yung nakita ko sa Belen para magkakilala kami ni Renan. Tinatawanan ko lang ang biro niya. But I swear up to now, pinaninindigan ko kung ano yung nakita ko at ang katotohanan sa likod niyon. It was haunting and dear at the same time. But somehow, I was grateful. At dahil doon, nakilala ko ang This is the weirdest thing that has ever happened to me. At hindi ko ito makakalimutan. It was Valentine's Day. At alam naman natin na kapag ganitong okasyon, may isang lugar lang na madalas puntahan ng mga magsusyota, ang mga short-time hotels. Hindi kami iba ng girlfriend kong si Pia at the time sa mga magkasintahang sinasamantala ang okasyon. Hindi lang naman namin minsan ginawa ito. Baliwala na sa amin ng mag-sex kahit hindi pa kami kasal. Bukod doon, hindi na rin naman big deal sa amin, lalo na sa kanya na isang liberated ang tungkol sa mga ganitong bagay. Anyway, that time, we went to the nearest hotel dito sa Avenida. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng motel to protect their business, pero kilala ang hotel na to. Pag-check-in namin ni Pia sa naturang hotel, nagtuloy agad kami sa espesyal naming room. Dito hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Hinagkanaan ng isa't isa na para bang sabik na sabik. Sa kalagitnaan ng aming pagtatalik, may naramdaman ako, parang may humipo sa paanan ko. Natigilan ako. Bakit? Ang tanong ni Pia sa akin. Parang humayhuwawak sa binti ko. Ha? Okay ka lang? Hindi naman ganun kahaba ang kamay ko para maabot yun. Never mind. Ang sabi ko. Sinil ko ng halik si Pia at pilit kong kinalimutan ang nangyari. Pinagpatuloy namin ang pagtatalik. Pumaybabaw sa akin si Pia. Pagbaling ko sa tagiliran. Napabalikos ako sa sobrang pagkagulat. May babae akong nakita na nakatuyo doon. Nakaputi siya at mahaba ang itim na buhok. Ano na naman ang pagtataka ni Pia? May nakita ako. Ano? Tuluyan akong nawala ng gana. Takang-taka si Pia. Ano bang nangyayari sa'yo?
Ang tanong niya habang nagbibihis. Naniniwala ka ba sa multo? Ha? Multo? Oo. Ano bang kalokohan yan? Di bali na nga. Tumayo na ako at nagtungo sa CR. Nagilamos ako at umihi. Paglabas ko ng CR, laking gulat ko sa aking nakita. Nakatayo sa likuran ni Pia yung babae. Nakatakda siyang sa kalim. Pia, ang sigaw ko. Nagulat si Pia. Biglang nag-aaho yung babae. Bakit? Ang tanong niya sa akin. Namumutla na ako noon sa takot. Tara, umalis na tayo dito. Ha? Tara na. Halos nakahubad pa ako nang lumabas kami ng silid. It was the weirdest thing na nangyari sa akin. It was an actual encounter with a ghost. Ang hindi ko lang alam kung sino ang multong iyon at kung anong mensahe ang nais niyang parating. For one thing, hindi na ako muling nagbalik sa nato.